Mag-uusapan Yes, tayong good project. afternoon everyone. Okay, sige. Okay. Can you hear me? Am I audible? Yes, yes. Yes. Good afternoon sa inyong lahat. I miss Thursday Delight. Siguro ilang buwan na ako hindi naka-attend ng Thursday Delight. Siyempre, speaker ngayon yung kaibigan ko kaya andito ako ngayon kahit na kami ay bumibiyahe. See? Yan si Sir Jerry. Yan. Nagbabiyahe kami going home. Oh, hello daw, Sir Perry. Yan. So again, good afternoon everyone. Thank you for always supporting Thursday Delight. And of course, I would like to introduce our speaker for today. Siyempre, kabiba natin siya, di ba? Viva Mapua! Congratulations sa 100 season ng NCAA basketball. After 33 years, we were able to get the championship. So, sino yung taga rito? Palakpak naman dyan. Okay? So, I would like to, of course, introduce our speaker for today's Thursday Delight. Kaviva nga, a good friend of mine, si Engineer Christopher Perry Villaflor, PEE ACPE ISEM. Sa dami naman yan, madadagdagan pa yan. Okay? So, he is a certified ASEAN Energy Manager, ASEAN Chartered Professional Engineer, Professional Electrical Engineer. Kung interested kayo sa scuba diving, instructor din po siya. Mag-enroll kayo sa kanya. May discount, padaanin niyo sa akin para tayo lahat kikita. Joke. A certified international emergency first response instructor din. And of course, Six Sigma Black Belt. Saan ka pa? Lay Minister. Lang yan. Hindi siya teacher. Hindi lo dyan. Saan ka pa? Very religiological studies sa Divine Word Seminary sa Tagaytay last year. Mukhang balak yata nitong magpari, joke. May isang anak siya. So wala na siya. Hindi na siya pwedeng magpari. Okay? Deacon. Pag-deacon daw siya. Sabi, brother. Yun. Brother lang. Project management, consultant, facilities, operation, and late vocation, di ko na pwede kasi may anak na at asawa, hindi na siya tatanggapin yan. Mag-brother na lang siya, brother. Hindi siya pwede sa deacon. ITA Power System Analysis Professional. Lahat na yan, nasa kanya niya. Former president ng Texopil. Resource speaker siya palagi. And of course, he is the chairman of Energy Efficiency National. Wow, this year pala siya yung 2024 Outstanding Mapua EE Alumni Awardee. Saan ka pa? 3-time DOE Outstanding Energy Manager Awardee. Saan ka pa? ASEAN 2011 Best Energy Management Practice Awardee. ASEAN Best Special Project Awardee Heat Recovery Systems at DOE Secretary Awardee. Senior grade member siya, national chairman, of course, a former CLC president. At saka hindi pa nabanggit dito, wala kayatang nakalagay na doktor dito, Joe. Hindi na kailangan yun. Okay, guys, let's all welcome our speaker for today's webinar who will be giving us update on the Energy Efficiency and Conservation Act. And of course, yung efficient lighting design. Let's all welcome again, Engineer Perry Villaflor. Yan. Good afternoon, everybody. Malinaw ba ako? Yan, nagdaday pa yan, nagpapalakpak pa. Malinaw ba? Malinaw ako? Malinaw kami, malinaw. Nasa San Pablo pa lang kami. Sige. Sige. Andyan si Pres Rodel. Mag-share lang ako. Yan, Energy Award yan si Pres Rodel eh. Del, nasaan ka na, Del? Okay. Wala ka. Help ako, help. Help. Unido na yan.
You need Unido to ka. certified. Ah, Okay na? Ano, nakikita niyo yung presentation ko? yeah, nakikita na namin. Green Yan. siya. So, good afternoon. It's nice to be back here. So, last time yata yung TCC, yung aking lecture sa Thursday Delight. And Yeah, now, coordination. we're going to have an update sa RA 11285 EE Law. And, of course, dudugtong ako ng energy conserving lighting design. Ito, isa sa mga bagong pinapresent ko. So, yan, ito yung binanggit kanina. And alam nyo ba, ang ganda nga at ito yung huling Thursday Delight nyo. And incidentally, every December is the National Energy Consciousness Month. So, I-correct ko lang Press Perry. Yeah. Baka kala nila last Thursday Delight na namin to. Hindi, for this year lang, ha? Oh, for this year. For this year. So, kaya ang ganda ng tapat. Ewan ko kung sinadya ni Castor nang kinausap ako. Pero this is according to the proclamation number 1427. Kaya tama-tama itong topic natin for this month, for the National Energy Consciousness Month. And anniversary rin, ng 41st anniversary ng Department of Energy. Okay? So, simulan natin yung RA 11285 or the EEC Law update. Sabi nga sa EEC Law, let's make energy efficiency and conservation our way of life. So, yan yung bagong tag. So, sa mga hindi pa nakakaalam, EEC Law is the Energy Efficiency Conservation Act of 2019, an act institutionalizing energy efficiency and conservation, enhancing the efficient use of energy, granting incentives to energy efficiency and conservation projects. So, ito yung konting trivia. It was filed since the 8th Congress, 1988. Ganong katagal nung final to. Pagkapasok ni President Corazon Aquino, so final na to, and napas lang to January 30, 2019 under Duterte. And signed into law April 12, 2019 and signed IRR November 22, 2019. At ang November 22 po ay birthday ko. Kaya po siguro ako nandito at nagpe-present sa inyo. Okay. So, marami na pong updates after the signing of the IRR. So maraming ni-release ng mga department circular. Ito mga naka-red, highlight ko lang, nag-release ng adoption ng regulation ng certification process for energy auditors. DC 2022-04-2013, adoption for energy audit conducted by firm, partnership, and sole proprietorship. 05009, pati yung GEMP gumagalaw na, Government Energy Management Plan. Guidelines on strengthening the EEC professional adoption and adoption of training modules for capacity building and prescribing certification process for recognition of training institutions. And ito yung pinaka mainit actually. Nirelease pa to last December, DC 2023-12, 0036, 0037, 0038. Tatlong department circular yan, pero halos pare-parehas lang naman. Ang pagkakaiba lang, yung 36 para sa commercial sector, 37 para sa industrial sector, and 38 para sa transport sector. So, yan po yung mga bagong department circular na lumabas. Actually, last I think September merong nilabas na bagong circular regarding sa renewable sa government registration ng mga solar rooftop installers. So siguro later on I think para sa mga private entities sa mga designated establishment magkakaroon na rin ng registration yung mga solar rooftop installers. So sorry na lang sa mga nagdi-DIY. And simulan natin. Ito yung dating batas. Chapter 2, Roles and Responsibilities of Agencies. Sabi dito, may role ang LGU to establish the local EEC officer or the LECO, the local EEC action plan or the LEECP,
Designate National EEC Coordinating Officer na NEEC-CO and assist DOE in monitoring compliance. So, monitoring compliance, ito yung sa building permitting. Pero, update, nilabas nila ang DC 2023-05009. Ito yung GEMP guidelines or the Government Energy Management Plan. So, lilinawin ko lang na pag kayo ay nasa gobyerno, hindi po kayo covered ng designated establishment. Type 1, Type 2, Type 3 na bago. So, kayo po ay under ng GEMP. Kung ano po ang mandate ng GEMP, doon po kayo susunod. So, basically, ang registration, certification ng energy practitioners and energy auditors is iba sa certification ng designated establishment sa private sector. So, well, ito yung bagong guidelines. Meron na sila nilabas na bago, EEC officer, teka, lagyan ko ng ano ha. EEC plan at LGU level. Unstable. Another position na sinabi dito sa Department Circular is EEC focal person. This is the designated by head of the GE or the department level. So head ng GE is the secretary for bureaus, services, offices, regional and field offices to assist EEC officer. So parang lumalabas, hindi katulad ng designated establishment, meron isang certified energy manager lang. Dito, meron pang mga focal person para i-assist yung mga EEC officers. And meron pang EEC coordinator. Assist both EECO and focal person designated by the head of the agency. So, anong ibig sabihin nito? So, nagladagdag bagong pwesto. So kaya nga ang ganda rin ng batas na to, it not only promote energy efficiency and conservation, pero nabibigay din ng bagong trabaho. So yun yung maganda. And tayo na nasa IIE, tayo yung pinakamasipag actually na mag-promote nito. Kaya nga nabibigyan natin. Actually, ang dami ng mga electrical practitioner na naging energy practitioner na nag-connect sa akin at nagpapasalamat dahil nag-volunteer sila talaga. In-applyan nila yung mga pwestong to kasi basically naiuuna ang mga ang IIE members sa mga ganitong information. And included sa provision ng bagong department circular is to register sa DOE GEMP online system. So ito yung kaibahan. So may ibang online system ang GEMP sa designated establishment. And DOE Energy Utilization Management Board will provide the list of the RTIs and EEC professionals. So, pati RTI, yung Registered Training Institution, yung nagtuturo, yung nagte-training ng energy practitioner, iba rin yung certification na ibibigay sa kanila. So, itong huli, nakita ko ang Meralco Power Academy, Empower Academy, nag-o-offer na sila ng Certified Energy Manager for government at saka Certified Energy Auditors for government na training. Okay? So, another department circular is the -12-0034. So, this is the guidelines on authorization of energy auditors under the GEMP. So, hiwalay pa rin. So, only the DOE Energy Audit Team, Authorized Energy Auditor EAE, and the Certified Energy Auditor by the DOE are allowed to conduct energy audits on government entities or GEs. So, yung mga energy auditor na hindi nag-training for GEMP or hindi nagpa-certify, maybe, hindi sila pwedeng mag-audit sa government entities. And sabi nga, kanina nabanggit natin may AEA or the Authorized Energy Auditor. So, yung Authorized Energy Auditor, pwedeng government entities maggawa ng MOA with the Department of Energy. And pwede ring outsourced. So, but kailangan gumawa sila ng MOA with the Department of Energy. And
they have to conduct audit within respective offices and buildings. And preferably 4 years engineering or equivalent or K-12 subject to DOE evaluation. Kung mapapansin nyo, yung mga lumabas na circular, lumalabas na to yung K-12. Kasi nire-recognize ng DOE yung dapat na naging resulta ng K-12. Kasi sinasabi natin parang walang kwenta yung K-12. So the law, the RA 11285, inano na rin to, inadapt na rin na pag K-12 ka, possible ka maging energy practitioner. And ito lang, kailangan holding plantilla position with permanent status. So hindi pwede consultant or yung mga temporary employees. So kailangan regular. And the government entities may outsource the auditor. So yun lang, kailangan ng malinaw na contract and MOA. Okay? So part of the circular 0034, ito yung requirement. So non-government agencies, LGU, GOCCs, the bureaus, agencies, GFIs, foreign service posts, and state universities and colleges. Pero pag tinignan mo dito, ay isa lang naman ang laman, required minimum number of authorized energy auditor. At sa NGAs, at least 1%. So, siyempre minimum kailangan, parang ito nga, parang medyo natawa nga kami kasi nga minimum, siyempre kailangan 1, yun minimum. Or at least 1. Ito na, sa bureaus agencies, katulad ng NGAs, 1 for the head office, and 1 for subsidiary, cluster, and regional offices. And at least 1 per office, foreign service posts, and state universities and colleges. So, yung mga instructor natin, members, pwede kayo mag-apply as an energy auditor. So, going to chapter 2, ito yung nasa batas. So, sinabi dito, ito alam na natin lahat to na meron tayong Certified Energy Conservation Officer, SECO, Certified Energy Managers, CEM, Energy Service Company, ESCO, and the Certified Energy Auditor. So, basically, hindi naman tinanggal to, hindi naman nabago. Also, yung qualification ng CEO and CEM still the same. The qualification of ESCO still the same. Kaya lang may mga binago nung nirelease yung bagong circular. So, just an update. Actually, certified registered ESCO as of December 2023. Actually, meron pala tayo November 2024. We have already 13 certified and 51 registered. So, equivalent to 5.3 billion projects na nabigay na ng mga ESCO. So, for your reference, i-share ko sa inyo itong presentation na to. Isinama ko rito yung mga registered ESCO and certified ESCO. So, baka may magtanong sa inyo, ano kayo ba ng certified and registered? Actually, yung registered, parang tayo, may mga CEM, nag-register lang sa portal. Nag-register lang kayo as energy manager, pero hindi kayo CEM. So, dito rin, meron palang 13 na nasa-certify ng DOE. So, ano ngayon yung message nun? So, if you are going to get the services of this ESCO or your audit, for example, for auditing purposes, kunin nyo na yung certified. Para mas matulungan kayo kasi yung energy service company, hindi lang audit ang ibibigay sa inyo, pati yung mga implementation at saka mga energy efficiency activities and conservation activities nyo. So, nandito lahat yon. So, this is just for your reference. So, also, DC 2022-0406 Adoption of Training Regulation Certification Process of Energy Auditors. So, before kasi, walang nilabas na certification process for energy auditors. So, ngayon, nilinaw na nila, energy audit shall be conducted by trained and certified energy auditors of DOE. So, paano ngayon yung mga certified ng ASEAN, ng UNIDO? So, dito malinaw sinasabi by certified energy auditors of DOE. So, pwede kayo magpa-certify sa DOE. Ganun lang yung mangyayari. So, yung mga galing abroad na energy practitioner o energy auditors, pwede kayo magpa-certify at
isubmit lang yung mga qualification nyo. All energy audit reports will have to be submitted to DE and DOE. Kasi ito po, nagkaroon ng problema. Kami po, katulad kami no, na nasa NIDEC pa ako, kami yung mga unang, isa sa mga unang nag-comply din for energy audit. Though yung ESCO namin na gumawa sa amin, sinabit din sa DOE. Pero ang dami kong narinig na yung mga energy auditor nag-conduct ng energy audit at sinabit lang sa DE. Ibig sabihin sa company. So make sure na pag kayo ay kumuha ng energy auditor, make sure na linawin sa kanila or bigyan kayo ng reference or evidence na sinabit din nila sa DOE. So ang daming ganyang kaso na hindi na isubmit sa DOE. Kaya ngayon nilinaw sa circular na to. And with this circular, nagkaroon ng mga bagong classification. Energy auditors, ito, sabi dito, with experience and knowledge to conduct all levels of energy audit. So, hindi pwede yung energy auditor na level 1 lang ang alam. So, pag energy auditor ka, kailangan kaya mong gawin lahat, level 1 and level 2, at ginagawa na po at pinaprepare na, pinaghahandaan na yung level 3. So, it could be company appointed at pwede rin consultant. So, ito yung magandang nilagay, siningit sa department circular. So, yung mga consultant na walang ESCO na energy auditor, pwede nyong kunin. But, of course, kailangan tingnan yung qualification. So, siguro meron kayong na-encounter ng mga energy auditor na sumisingil ng sobrang mura. So, well, hindi ko pwedeng sabihin na wag niyong kunin, pero there's a reason why bakit mura. So, 'di ba? Kaya nga po sinesale, 'di ba? Pag pumunta kayo sa SNR, kaya nagse-sale kasi malapit na ma-expire, 'di ba? 'Yun po yung purpose. Kaya po, hindi porke mura makukuha nyo yung quality ng audit na hinahanap nyo. Okay? And meron din, bukod sa energy auditor, merong recognized energy auditor. Itong energy auditor certified by duly recognized local international certifying body. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, si Pres Rodel, certified na UNIDO. Ako, certified ako ng AMAS. So, recognized lang ang tawag sa amin. Pero hindi certified. Meron ding energy audit team. Ito yung DOE, from the DOE Energy Utilization Management Board. Sila yung nagbi-visit sa inyo, sila yung mag-i-inspection sa inyo, sila yung titingin kung ginagawa nyo yung provisions ng RA 11285. So ito yung mga bagong provision dito sa Department Circular 2022-04-0006 regarding energy auditors. And nag-release din ng DC 2022-04-0013 Adoption of Certification Guidelines for Energy Audit conducted by firm, partnership, corporation, and sole proprietorship, or FPCS. Bakit nilabas to? Kasi before, ang pwede lang ESCO. So ngayon, binigyan na ng pagkakataon. For example, if you are a contractor and you are qualified naman na gawin yung provision bilang provisions pa sa pag-energy audit, pwede kayong maging certified. So, yung mismong company nyo. So, you can conduct, this FPCS conducts energy audit to optimize energy performance of DEs and must submit list of manpower dedicated to energy audit. Mihina ba ako? Hindi naman. Okay? So, ito naka-highlight dyan, dedicated. So, hindi ito pwede. Kailangan, pag nag-submit ng manpower, ang FPCS, kailangan talagang ito yung pwesto niya. You hired the energy practitioner for that particular position. List of energy audit equipment. So, kailangan mapapakita nyo sa DOE na kumpleto kayo sa gamit. So, hindi lang level 1 ang kaya nyong gawin. Meron kayong power monitoring, meron kayong flow rate monitoring, meron kayong leak detectors, and other monitoring system na gagamitin sa energy audit.
And the certification will be valid for 3 years. And pag nagpara-certify, we will be submitting energy audits undertaken. So, ganyan din yung hinihingi ngayon sa mga energy auditors pag nagre-renew na certification. So, kailangan magpakita ka na nag-audit ka. Kasi ang daming nagpa-certify, actually, ang daming talaga certified energy auditors ngayon, at wala naman silang na-certify. Wala naman sila na-audit, rather. So, kaya ngayon, tinitignan na to ng Department of Energy with this circular 0013. Okay? So, yan po yung mga provisions o mga circulars from Chapter 4 ng ating original na batas na RA 11285. Now we go to Chapter 6. Ano yung mga binago dito sa designated establishments? So, ito pong naka-post sa inyo is the original provisions of the law. Meron po tayong type 1, type 2, and others which is 100 to 500. And ibig sabihin hanggang 100 lang yung covered nito. Now, as mentioned earlier, nirelease po yung Department Circular last December 2023. So, reclassifying the designated establishment in commercial sector, industrial sector, and transport sector. So, medyo industrial sector lang ang naiiba. Pero halos pare-pareho rin yung laman ng circular pag tinignan nyo sa ano. By the way, lahat ng DC Department Circular na ito, pwede nyo pong mabuksan sa DOE website. So, type nyo lang po yung DOE website, then i-google nyo lang po. Then pagpasok nyo po doon, makikita nyo yung mga issuance. Hanapin nyo yung mga issuance and laws and issuance. So, Department Circular. Punta kayo sa Department Circular. Makikuha nyo po lahat ito. Okay? So, tingnan po natin kung ano yung mga bago dito sa Chapter 6. Classifications of DEs, commercial, industrial, and transport. Before, kung natatandaan nyo, commercial and industrial lang. So, ngayon talagang sinama na nila yung transport. So, sa bagong circular, may bagong definition. Single address DEs or the SADE. Pag single address ka, you are located in a single address. So it should be identifiable on their legal documents, business permit, contracts, bills. Ito naman yung original na ina-assume na isang company, isa lang ang may-ari. However, dahil nga ang dami nagtatanong pag simula pa nung nilabas yung RA 11285, paano pag marami kaming branches? Paano kung marami kaming sites? So, naglabas na ng Consolidated DE or the CDE. Handled, managed, overseen by a main or head company, yung pinaka-corporate nyo, or a corporation firm under enterprise partnership. So, kung mga partnership din, pwede rin yun. Pwede rin kayong ma-under sa Consolidated DE. Ibig sabihin nito, pwedeng isang energy practitioner lang para mag-handle mag-oversee at mag-handle ng buong branches nyo. Ang tanong, may papayag ba? 'Di ba? So, for example, SM, 'di ba? Hindi pwede, tingin ko every store nila or every SM store nila ay merong energy manager. So, hindi yata kakayanin nila na iisa lang para sa lahat. Sabi dito, if no fixed location or address and leasing or renting certain units, floor spaces in the building property facility, the building property facility management is responsible for reporting. So, unless under contract that lessee responsibility. So, ito, may isang way para malinaw rin to sa mga, lalo na sa mga nagrerenta, 'di ba, sa mga umuupa. So dito, antimano sa contract nyo, ilagay nyo na sino ang responsible. So but pag hindi nyo nilagay na ang lessee ang responsible, so automatic 'yan. Yung management ang responsible sa reporting. So ito ano 'yan sa mga building na may mga tenants. So ito yung mga maapektuhan nitong provisions na ito. Okay? So next Chapter 6 is the new threshold. So,
Pag type 1 ngayon sa circular, commercial and transport, 50,001 kilowatt hour to 500,000 kilowatt hour equivalent. So before 500k to 4 million kilowatt hour and employ CEM. Before ang type 1s, SECO lang. So ngayon, pag type 1 ka, CEM na ang hinahanap. For industrial, before, pareho 50,000 man yung minimum to 1 million kilowatt hour. Sorry. Ngayon, 50,001 kilowatt hour to 1 million kilowatt hour before 500k to 4 million kilowatt hour and employ CEM. So, SECO rin yung sinabi dati. So, ang bago ngayon, nabago na yung threshold nyo and ang required ngayon, CEM. For type 2, commercial and transport, from 500,001 kilowatt hour to 4 million. Dati, more than 4 million, type 2 ka na, commercial or industrial. Ngayon, commercial and transport, ito lang yung type 2. And should employ CEM, walang nabago. For industrial, from 1 million and 1 kilowatt hour to 8 million. Dati, hanggang 4 million, more than 4 million, walang threshold. Walang upper limit. Baga, teka lang Okay. So, and employee CEM, same din. So, kung mapapansin nyo, dati, more than 4 million, yun na yung last. So, ano dagdag ngayon is type 3. Ito yung bago. For commercial and transport, more than 4 million and 1 and should employ CEM. And for industrial, more than 8 million and 1 kilowatt hour and employ CEM. So ngayon, ano ngayon yung others? 'Di ba? Yung others dati hanggang 50,000 ka lang. Hanggang 100,000 lang, 'di ba? Yung kanina nakita natin. So, pag mababa ka, wala ka nang pakialam sa batas. Pero ngayon, nakalagay dito, basta nagko-consume ka ng 50,000 kilowatt hour. Dati 100,000 to 500,000. So, ibig sabihin, lahat na kasama. So, wala ka na exempted. Dati exempted yung 100 below. So, but hindi mo na kailangan ng energy practitioner. Hindi mo na kailangan magpa-audit. But it is recommended na mag-report pa rin sa but voluntary lang. So, mamaya sabihin ko bakit kailangan 'yon. And sa industrial, the same, 50,000 kilowatt hour, hindi na kailangan ng energy efficiency practitioners. Okay? Ngayon, ito ngayon yung bagong sinabi ng circular. Pwede na tayong mag-downgrade and upgrade ng typology. For example, dating ang type 2, di ba? Ngayon, naging type 1 ka na lang. So, pwede kang mag-downgrade. Okay? But, if downgrading, a higher obligation pa rin ang mag-a-apply. So, meaning, kung type 2 ka dati na nirequire ka ng level 2 audit, pag nag-type 1 ka na level 1 audit lang ang nire-require, obligado ka ng pagpatuloy yung level 2. Or kung hindi ka pa nagko-comply, level 2 na rin ang gagawin mo. So, kasi nag-downgrade ka. So, if magda-downgrade ka sa others na hindi mo na kailangan mag-submit na report, ito yung sinasabi ko kanina, it is encouraged to continue reporting. So, bakit? Bakit kailangan natin gawin to pag nag-downgrade ka? Either from type 1 naging others o type 2 naging type 1. Kasi po, this only means na gumagalaw yung typology mo. So, it could happen na yung typology mo tumaas ulit. So, kayo ang problema pag hindi kayo nag-comply. Di ba? Pag naging, for example, type 1 ka to type 2. So, first time mo na nag-comply, type 1, hindi mo ginawa yung type 2, dati kang type 2. Ngayon, pag bumalik ka sa type 2, lalabas sa record na type 2 na hindi ka pa nagko-comply. Kasi nga, hindi mo ginawa yung obligation na dati dapat para sa
sa'yo nung type 2 ka pa. So, naintindihan? Para sa related po dito sa nawawala ba ako? Unstable. Okay. Related po dito sa sa mga bagong typologies. Submission of deadline, itong existing covered ng DEs magsasubmit on or before April 15, 2024. So lahat dapat nakapag-submit na. Kung meron man dito na uma-attend na hindi pa rin kayo nagsasubmit, mag-submit na kayo. So, and for newly covered DEs, yung mga na-cover ngayon, dati hindi covered, less than 100,000. So, binigyan ng pagkakataon ng Department of Energy na mag-comply until next year, April 15, 2025. So, kung naging type 1 ka nang bigla, dati hindi ka kasama, so binibigyan ka hanggang April 2025. Ngayon, mahigpit ngayon ang Department of Energy. Request for extension will not be entertained. Nasubukan, ang dami ko na rin narinig na ganyan, na nag-submit ng late, hindi na pinayagan. Even yung sa award, 'di ba? Ngayon December may mga awarding for Secretary Award and other awards, Energy Practitioner Awards. So pag late ka nag-submit, hindi na nila tatanggapin. So medyo mahigpit po ang Department of Energy pagdating dito. Okay? So part of this, yung EE practitioner for commercial, ito medyo magulo lang. Commercial kasi, tapos dito sa baba, industrial and transport. Pero kung papasinin natin dito, recommended support staff, dito pareho ng Certified Energy Manager sa commercial, Certified Energy Manager na type 1, 2, 3. Parehas lang. Pero merong recommended support staff. So dito sa commercial nakalagay CEM and or SECO. Pero dito sa industrial and transport, CEM and SECO. So ito nililinaw pa rin namin, hindi ko pa rin nakikita yung sagot dito. Bakit kailangan ganito? Dapat by typology yung requirement, di ba? Although type 3 kasi parehong type 3 to, sinasabi lang kasi na mas mababa yung threshold ng commercial. Kaya nilagay dito. But yung transport, mababa rin yung threshold. Pero bakit sa kanila dito and or. So ang recommended dito, para hindi na kayo problema, wag na kayo kumuna SECO. Di ba? CEM na lang. By the way, yung training halos pareho din. Pero mas okay na Certified Energy Manager. Kaya lang, kaya hindi ka nga engineering graduate and hindi ka 4-year experience, 4-year college graduate, hindi ka pwede maging CEM. Yun lang naging problema. But lately, I think September din, ni-release, September or July, linawin ko na lang, nag-release ng guidelines na, nag-release ng Department Circular na itutuloy na. Kasi ang naging problema sa SECO is TESDA. So ngayon, may bagong guidelines na hindi ko pala nababasa ng malinaw. Pero parang dire-revive nila yung certification ng Energy Conservation Officer. Or training pa lang for that matter. Okay? So, another provision ng advisory regarding energy efficiency practitioner, these are required to identify certified their EE practitioner. So, responsibility po yan ng kumpanya. So, these with existing SECO that will fall under type 1, type 2, and type 3 based on the new typology should be endorsed using format Annex B by their DEs to apply for reclassification. So, ito po yung maganda. Kung SECO ka, pwede ka na pong magpa-reclassify. So, all DEs must identify, designate, and certify their EE practitioners promptly. Ito pong nasa susunod na slide. Ito po, nagbigay na, spoon-fed na to. Endorsement letter template for EE practitioner reclassification. So, dito sinasabi na their EE practitioner reclassified from Certified Energy Conservation Officer to Certified Energy Manager. So, kung existing kang Certified Energy Conservation Officer, gagawa ka lang ng sulat sa Department of Energy para ma-reclassify ka as CEM. Kung bumagsak ka doon sa respective typology. Okay?
Now, energy audit, chapter 6, still in chapter 6. So, ito yung tingnan natin. So, actually, for level 3 and level 2, ito yung conditions compliant with the submission. Ito yung mga nag-comply na dati. And with level 1 energy audit report. So, yung mga nag-comply na dati pa at nagpa-level 1 audit na, kung kayo ay bumagsak sa level type 3 or type 2, level 1 energy audit on the next submission. So, makakatipid kayo ngayon. Ano to parang reward to doon sa mga nag-comply. So, kaya kung nag-comply ka before, gumawa ka ng level 1, ngayon, sa next compliance mo, pwedeng level 1. Kaya lang, hindi namin nire-recommend. Kasi nga, nag-level 1 ka na. Mas maganda na ituloy mo na yung audit mo para magtuloy-tuloy yung energy efficiency and conservation activities nyo. But, nagiging lenient pa yung batas because of this DC, pwede yung level 1 pa rin. Ngayon, kung nag-type 1 ka, level 1 lang ang required sa'yo. Next condition, compliant with the submission of AECR and with level 2 energy audit. Ito ngayon, level 2 na rin ang gagawin mo on the next submission. So, nag-level 2 ka na before, level 2 pa rin. Tutuloy-tuloy mo lang. Ito yung purpose po nun. Type 1, ganun din, level 1. Compliant with the submission of but no energy audit. Di ba? So, pag hindi ka nag-comply, nagmatigas-tigasan ka ng ulo, or yung presidente nyo ayaw mag-comply, wag nyo nang sayangin ang pera nyo sa pagpapa-level 1 audit. Ang re-require sa inyo is level 2 audit kung type 2 and type 3 kayo. So, wag nyo nang sayangin yung pera ng kumpanya nyo. Level 2 audit na ang gawin nyo. And newly covered entities, ito yung consuming less than 100K, wala ng type 2, type 3, level 1 audit pag type 1, and not compliant with EEC Act during the previous compliance period, level 2 pa rin ang gagawin mo. Level 2 na ang gagawin mo at level 1 if type 1 ka. Okay? So, energy audit shall be submitted on the first year compliance and every 3 years thereafter. Ito kasi nagkaroon ng problema noon. Kasi nga, ni-require ng December 2021 ang deadline ng audit. So ngayon, nakalagay dito sa circular, you should submit on the first year of compliance. Pag nag-comply ka, for example, 2022, and every 3 years thereafter. So 23, 24, 25. So 25 yung susunod mo. Hindi na yung deadline before na 21, 22, 23, 24. Supposed to be 2024, magsasubmit ka na. For type 2 and type 3, energy audit conducted by an in-house CEA, you should be subjected to validation of ESCO, CEA, or FPCS. So ngayon, pwede na yung in-house. Kung magpa-training kayo sa company nyo para maging certified energy auditor kayo ng company, ang gagastusin nyo na lang yung validation. So tatawag kayo ng ESCO, ng certified energy auditor sa labas, na third party or FPCS para i-validate yung audit nyo. For type 1, it may be, ito na, kung ano lang nakalagay sa circular, nilalagay ko, may be in-house energy auditor. So type 1, pwede yon. Pero ito for evaluation. So i-evaluate lang to pag sinabit nyo sa Department of Energy. So magkaiba po yan for validation and for evaluation. And cross-audit among DEs are allowed. So for example, CEA ako ng company A. Tapos si Pres Rodel, CEA ng company B. Pwede ako mag-audit sa kanya, pwede siya mag-audit sa amin. So parang wala nang gastos, quits lang. Pero ganoon din, magbabalidate pa rin ang ESCO, CEA at FPCS. Energy audit report compliant for the next 3 years from the date of submission. Ito inulit ulit. So malinaw 'yon na from the date of submission, after 3 years thereafter, yun yung validity ng audit report nyo. Pag nagkaroon ng change of typology, it depends on the highest typology requirement. So kung type 3 ka, type 3, type 2 ka, level 2 ka na ginawa mo, pag naging type 1 ka, level 2 pa rin. Katulad ng pinakita ko sa inyo kanina sa table. Yan.
So inulit dito sa circular yung fines and penalties. Actually sa advisory pala. So 100,000 for the first offense, 500,000 for the second offense, and 1 million third offense. Saan? Yung mga violation. Failure to submit. Pag hindi pa rin kayo nagsasubmit sa DOE, pwede na kayo mabigyan ng order. Ngayon, pag nagtatanong sa akin, ang sinasagot ko palagi, pwede naman kayo hindi mag-comply. Pero once na na-raffle kayo, nabunot kayo para i-visit ng DOE at nakitang wala kayong sinasubmit, hindi pa kayo nagre-register, wala kayong pakialam sa RA 11285, automatic po yun na meron kayong first offense. So kaya nga po sabi ko, at least mag-register ka na kagad, i-register nyo na yung DE nyo, at least makita na ginagawa nyo ng paraan na mag-comply sa batas. Pag nag-forge kayo, alter, counterfeit, or falsely make any submission for the purpose of compliance, violation po yon. Failure to comply with the obligation under the Section 66 of the EEC IRR. Ito, sa DEs, pag ayaw niya mag-appoint, ayaw niya magpa-training ng CEM, violation yon. Failure to appoint the proper EE practitioner, ito, katulad din yon, sinabi ko sa inyo. Failure to submit to monitoring, verification, enforcement, and post-evaluation. So pag pumunta, ang DOE pupunta sa inyo unannounced. So pwedeng announce, pwedeng unannounce, sabi nila. But pag pumunta sa inyo, hindi pinapasok ng gwardiya nyo, hindi man lang sinabi sa HR nyo na kailangan pumasok, at sinabing walang gate pass, walang trip ticket, entry ticket, 'di ba? Yung mga ganung mga company. So, sasabihin lang ng DOE, okay, ayaw nyo kaming papasukin, ito yung sulat na mag-inspection kami, pabigay na lang sa presidente. Automatic 'yon, first offense 'yon. Kaya sasabihan nyo yung mga gwardiya nyo, sasabihan nyo yung kung sino man yung in charge sa security nyo na i-entertain nyo. Kahit hindi kayo nagko-comply, i-entertain nyo. Kasi iba-ibang violation yan. Baka magkapatong-patong pa yung violation nyo. Okay? So, advisory, again, still on advisory CY 2023, obligations on designated establishment. Deadline of submission, newly covered DEs, April 25, April 15, 2025. These are already in contracting space. Diba? Kung nakita or ongoing engagement nyo sa ESCO, CEA, or FPCS for compliance, binibigyan ng leeway before December 31, 2024. Kung after April 15, 2024, ongoing na naman, binibigyan kayo ng pag-asa ng DOE. All DEs who are already in contracting space shall send a formal letter. Ito, kailangan nyo magbigay ng letter. On or before April 15, 2024. So, kaya yung mga hindi, ngayon pala nakaka-attend dito, on or before. So, subukan nyo pa rin. So, na mag-comply. So, at least, alam nyo na dapat nag-reach out kayo sa Department of Energy. Yun lang naman. Actually, ang Department of Energy, nagre-respond sila. In fairness naman sa kanila, pag nag-email kayo, pag nag-inquire kayo, magre-respond sila. And ito lang yung mga DOE update na mga RTIs kung gusto niyo mag-training as of February 2024. So ito po yung for your reference. So meron pong recognized training institution for certified energy managers. Ito po yung for certified energy auditors. So ito konti pa lang po ang mga registered training institutions or the RTIs. Okay po. So yan po yung update ng ating RA 11285. And siguro mamaya na yung question na i-reserve niyo yung mga question niyo para mamaya pag tapos natin yung second topic natin. So we go now with our second topic, energy conserving lighting designs. So actually this is aligned pa rin sa ating batas kasi ngayon sa batas natin ini-stress ngayon yung energy conserving design on buildings. So if
we are going to talk about lighting energy efficiency, di ba? Pag kayo tinanong, lighting energy efficiency, anong unang pumapasok sa inyong mga isip? Actually, iisa lang. Ito yung number 1. Palet ng LED, di ba? But sa lighting energy efficiency, it's not just the lamp. Sabi nga, meron na sinasabi, bright is not always right. So, ibig sabihin din, it's never reducing illumination. Kasi ang daming factory ngayon. Actually, pinanggalingan kong factory kung nakapunta kayo sa NIDEC. Napakadilim. Napakadilim ng mga ng mga hallway. So, but it's never reducing illumination. So, tanda natin, energy efficiency is not energy consumption reduction, 'di ba? Energy efficiency is equal to the energy input, 'di ba, over the component factor. So kaya kailangan meron kayong metric. Okay? So ito, sabi ko nga sa inyo, naka-anchor pa rin sa ating batas, Chapter 5, Energy Performance Standards and Labeling Requirements. At dito nakalagay yung energy performance for buildings na kailangan sinusukat. Sino ang covered nito? This is for new and existing buildings. The Department of Energy to provide guidelines, ito sabi sa batas ngayon, but we have na the Energy Conserving Designs on Buildings or the GECDB. And the LGUs shall implement the compliance to GECDB in accordance with building permit issuances. So, inaayos na po to. So, later on, pag nagsubmit na kayo ng mga plano for building permit, yung nakalagay sa guidelines natin, hahanapin na po. Supposed to be, ang susundin yung Green Building Code. However, yung Green Building Code until now is inano pa rin, nire-revise pa rin. Supposed to be 2019, i-revise yun. But because of the signing into law ng R 11285, hinold yun. At inuna muna ng Department of Energy yung guidelines, saka para maging reference ng Department of Public Works and Highways para sa Green Building Code. So, ito po yung ito po yung lumang guidelines at ito na po yung bago 2020 edition. So, you can download this one in PDF form sa Department of Energy website. And yung sinabi ko nga po kanina, yung Green Building Code in process na. Last month, umattend ako ng World Green Building Council at nag-talk din doon yung Department of Public Works and Highways. So, ginagawa na nila to. Kaya lang, hindi nila masabi kung kailan nila may i-release yung Green Building Code. So, kasi po, yung ni-release ng Department of Energy is guidelines lang. So, guide lang to. Pero po, yung re-release ng Department of Public Works and Highway, code po to, parang PEC. So, pag code, nakakabit to sa batas. Kailangan yung gawin. Okay? So, ano ba yung sinasabi ng guidelines regarding energy efficient lighting design? Ito, ano yung mga considerations? Sabi sa guidelines, you should consider natural lighting. You should consider task lighting, fixture and luminaire selection. Dito lang yung bumabagsak yung LED. Lighting power density, lighting controls. So ito po yung 5 considerations pag gusto niyo mag-improve yung energy efficiency niyo through lighting designs. Okay? Yan. So, isa-isayin natin. Natural lighting. Sabi sa guideline, buildings shall be planned and designed to maximize the use of natural light so as to reduce the use of artificial illumination. So ngayon, yung mga bagong magpapagawa, for example, if you will be involved in the design phase sa mga expansion nyo, or even gusto nyong mag-renovate, so kailangan i-design nyo na, i-plano nyo na i-maximize yung natural light. Okay? The lighting system shall be so designed that day lighting can be coordinated with artificial lighting. So, hindi lang po ito pinaparami yung bintana. Kailangan nako-coordinate po ito. Ibig sabihin, pag enough yung day lighting nyo, dapat pwede nyong patayin yung ilaw nyo sa loob ng building without affecting the illumination required as per the occupants. Diba?
So, taking into consideration also the problems of glare, brightness, imbalance, and heat buildup in building exterior. So, sa design, kailangan din i-consider natin yung air conditioning nyo, yung glare coming from your windows. Baka naman maging uncomfortable yung occupants. So, sa natural lighting, dinidefine yung daylight zone either by side lit or skylit design. Pag side lit, ito yung windows na nasa side, nasa wall, meron tayong tinatawag na primary and secondary zone. Pag skylight naman, sa mga skylit systems, it should not be black more than 1,500 hours per year from 8 a.m. to 4 p.m. Ito yung consideration. And we should verify the adequacy, yung visible transmittance ng window nyo times the skylight area divided by the daylight zone. It should be more than or equal 0.08 para ma-consider nyo siya na i-coordinate sa artificial lighting nyo o sa ilaw nyo. So, ito lang po yung mga consideration. So, ito yung mga sources ng mga natural lighting other than wall windows or side lit. So, pwedeng light well, roof monitors, atrium, ito yung sa mga malls, atrium. Light duct, may mga reflectors, light shelves. Ito yung mga glass curtain, yung mga wall mo, glass, nilalagay, mapapansin nyo may nilalagay na parang shelf dito. So, ang purpose nito para mag-bounce yung direct sunlight. External reflectors, clerestory, and reflective blinds. Ngayon, sabi sa akin, anong pakialam ng electrical engineering dito sa mga designs na to? So, may pakialam ng electrical engineering kasi nga dahil sa batas. So, the electrical engineer or the electrical designer now, siya yung magre-recommend na pwede ba natin gamitan to kasi may batas during the design phase, sabihin mo sa arkitekto, ano yung magagawa natin para ma-maximize natin yung natural lighting. So, ito yung mga other sources na pwede nyong i-suggest sa architectural designer. So, ayun nga, you should coordinate this with the designers and watch out for orientation, blinds, window treatment, shadings. Kung sakali sa bahay nyo, gagawin nyo to, di ba? Minsan kasi nagkakaroon ng na kinonsider na niya, especially yung blinds and window treatments and shadings. So, kinonsider na, kinalculate. Malaki yung window, ito na yung harvesting. Yung pala, after the construction of the window, maglalagay ng shading sa labas. So, may iba yung design. So, kailangan bantayan po natin yon during the design phase. Okay? So, punta po tayo sa daylight zones na binanggit natin kanina. Yan. So, ito yung primary and secondary zone na binanggit ko kanina. Actually, dito sa drawing, sa picture, meron tertiary zone. Pero, yung primary zone, secondary zone, ito yung nako-coordinate nyo. Ibig sabihin yung primary zone, pwede nyo patayin. Pag lumiwanag pa, pwede nyo pa rin patayin yung secondary zone. Yung tertiary zone, ito yung fixed na sobrang layo na sa daylight source, no? Okay? So, sa side lit, daylight zone, so ito yung common sinishare ko sa inyo kung ano yung pinaka-common na nakita ko. Kasi merong ibang provisions or ibang definition. So, for primary zone, so kung ano yung window head height mo nyo, yung primary zone nyo is equal do sa height ng window head height nyo. So, yun yung magiging primary zone nyo. And yung secondary zone nyo is twice the window head height. So, ganun po yung pagde-define. Ngayon, sa ibang, depende sa, for example, pumunta kayo na ibang bansa, sa ibang state. So, tignan nyo po yung code nila. For example, California, I think 1.5. Hindi, sa Edge Expert, sa Green Building Edge Expert, as a Edge, rather, ang ginagamit nila is 1.5 window head height. So, merong state na, I forgot lang kung California or other states sa US, 1.5 din ginagamit. Pero pinaka-common, equals the window head height. So, ito ngayon nasa kanan, yung top view. So, yung dito sa side ng window nyo, you will be considering 0.5 of the window head height na kasama pa rin sa zone. So, yung dalawang gilid ng window nyo,
is kasama pa rin sa zone. Now, uh, if merong permanent obstruction more than 1.8 meters, like in this top view drawing, pag more than 1.8 meters yan, isasubtract nyo na yan sa zone. So kaya itong zone na to na nasa left na window, so isasubtract nyo yung portion na yun. Kaya lang napasama siya kasi may window sa ibabaw. And note yung placement ng fixture. So una tong dinidefine. Para yung fixture and grouping nyo magkakasama sa sirkito na nasa zone, primary zone, yung sirkito nyo sa switching circuit nyo magkakasama sa secondary zone. So kasi ngayon, di ba, ang standard na ginagawa ng mga electrical designer or lighting designer is naka-square. Naka-square per circuit, di ba? Naka-block. So pag gusto mong i-apply or i-maximize or i-utilize yung daylight mo, so kailangan naka-parallel ka sa windows or sa source ng daylight. So dito nyo na i-design yung lighting nyo. Now, for skylight, bibigyan ko yung dalawang example lang. Ito yung mga skylight, pwedeng maliit lang, katulad nito, pwedeng katulad nun sa mga malls. For skylight, ito, yung ceiling, yung zone nyo from here to here is 0.7 times the ceiling height. Yun yung nako-consider mo ngayon. Kung ano yung ceiling height, kasi yung tatamaan ng kanto, di ba? From the skylight. Kaya ceiling height lang yung kino-consider. 0.7 times ceiling height. Ito yung haba ng zone nyo from the skylight. So pag tinignan mo sa top view, all around the skylight, 0.7 times the ceiling height. Ngayon, pag may obstruction, more than 0.7 meter, 0.7 of the ceiling height. So yun yung titignan natin ngayon, ceiling height. So isasubtract mo na yon. So kunwari ito, more than 0.7, isasubtract nyo to. However, di ba? If yung distance nito is less than 0.7 times the difference of ceiling height and the obstruction height, ito po, pag times nyo ng 0.7 yan, pag sobrang lapit na niya rito sa gilid na to, pwede niyo na siyang i-ignore. Okay? And unlike the side lit, daylight levels are considered uniform sa paligid ng skylight nyo. So, pwede nyo gawing isang circuit lang na ikokontrolin nyo yung lighting dito sa area na to. Okay? Ngayon, pag group monitors naman, kanina skylight na directly above, group monitors nasa side, doon ka kumukuha sa side ka lang kumukuha ng daylight mo. So, group monitors mo, mag-i-start lang siya dun sa edge or dun sa window edge, sa ceiling, sa termination ng ceiling at ng window. At yung zone mo is equal to the height na from the bottom of your window. So, ng roof monitor mo. So, yun yung magiging zone mo. But, unlike the skylight, 0.25 of the ceiling height lang sa gilid ang i-consider nyo para mapasama sa zone. And if you have a permanent obstruction of more than 0.7 of the ceiling height, same as skylight, so pwede nyo siyang ibawas. For example, ito yung obstruction, na permanent obstruction, more than 0.7, so ibabawas nyo siya sa zone. Kaya yung ilaw na natapat dito, dapat hindi siya nako-control pag switch off nyo yung mga ilaw rito. Okay? So that's consideration on daylighting or natural lighting. Ngayon, next consideration na sinasabi sa guideline is the task lighting. So, sa ating mga designers, o sa inyo, yung mga nagde-design dyan, or yung mga may idea sa pagde-design, ang pagde-design po dapat ay by task and not by room occupant. Kasi ito po yung tinuro sa atin sa college. Diba? Isang kwarto, i-design mo yung illumination. Pero, di ba, pag sinabing office, 300 to 500 lux, di ba? De-design mo na siya as is. Pero dapat, kung ano yung task, yun yung sinasabi rito na dapat natin i-consider.
Isa-separate natin yung ambient, yung dinesign natin sa kwarto, at yung task lighting. Para maintindihan natin, ito yung room. So nag-design si engineer, si illumination engineer. And pag-design niya, lumabas, 6 na lighting fixture yung kailangan niya for this particular office. But if you will be consider task lighting, maglalagay ka ng task light sa kung ano lang yung task na kailangan nyo. So kung ang kailangan nyo sa task nyo is 500 lux, hindi nyo kailangan ng 500 lux all throughout the room. For example, dito sa mga cabinets, hindi mo naman kailangan ng 500 lux dyan. So, kailangan mo lang ng 500 lux dun sa working area nyo. Ito rin yung nagiging problema, yung mga nagko-comply sa Bureau of Working Standards, mga safety dyan. So, kasi, minsan nagsasubmit, di ba? Under sa illumination standard. Kasi nga, hindi kinukunan yung task. So, dapat, ang pagkuha nyo ng illumination or ng lux meter nyo, dapat sa task mismo. So, for example, production area. Doon sa ibabaw ng production area kayo magsukat. Hindi kung saan-saan. Minsan kasi nasa gilid ng machine, nasa gilid. Kaya bagsak. So, kaya dapat ibaguhin nyo yung measuring points nyo from time to time. Depende sa layout. So, ano ngayon yung tulong nito sa energy efficiency? If you will notice, dati, nag-design tayo, exaggeration lang tong drawing na to, just for illustration purposes. Dati, nag-design tayo, kinailangan natin ng 6 ambient lighting. Nung gumamit tayo ng task lighting, baka 3 na lang yung kailangan mo. Because, enough na yung illumination sa work area mo. Diba? And, ang maganda pa nito, pag walang tao, katulad nito, iniwan, pwede nyong patayin. So, individually switch. You can individually switch off yung mga lamps nyo. And, of course, you should use correctly selected lamp for the task. So, kasi may mga lamp naman na sobra naman yung glare. So, nagkakaroon naman ng problema sa comfort. Okay? So, yan po yung considerations ng guidelines for task lighting. So, next, na sinasabing consideration is fixture and luminaire selection. Now, sabi dito, there is more than just the watts. Pag bumili kasi tayo ng ilaw, isa lang ang nasa isip natin. 3 watts, 5 watts, 7 watts, di ba? So, palaging ganun lang. Sa watts lang tayo nakatingin. Again, it's not only the brightness that it is important para sa illumination design or for energy efficiency for that matter. The quality of lamp is important. Ano yung quality? Hindi ibig sabihin nito na tumatagal siya. Yung mismong specification ng lamp. And you should design based on the purpose. Hindi bili lang tayo ng warm light, hindi lang tayo bili ng daylight. And be careful with retrofit. So, kasi yung iba, from incandescent, nag-retrofit ng LED. Hindi nyo ba napansin, ang ating mga LED na linear, yung pampalit sa fluorescent lamp, wala siyang emission, wala siyang lumens sa ibabaw. So, kung pinalitan nyo yung fluorescent lamp nyo na nakalagay sa prismatic diffuser, sa reflector, sa fixture na may reflector, mawawala ng simple yung reflector nyo. Kaya ang daming nagre-reklamo, nagpalit ng LED from 36 watts, 40 watts, nagpalit ng 18 watts. Sabi nila, bumagsak daw yung illumination. Kasi nga, hindi siya akma. Diba? Yung retrofit niya, hindi akma sa fixture. So, ang nangyayari, dinoble, 18 watts, 36 watts. Eh, anong kaibahan nun sa 40 watts? Konting-konti na lang. So, konting-konti lang yung benefit. So, dapat titignan natin yon. And, pag sinabi ko nga sa inyo, pag na-download nyo na yung guidelines, tignan nyo to. Table 37, minimum efficiency performance, efficacy ranges, color rendering indices of various lamps. So, tignan natin. LED. So, LED, kung makikita nyo dito, yung lumens per watts niya, ang taas na, 80 to 124. So, ito po yung tinitignan natin, efficacy. Hindi po power, hindi po watts. Ang tinitignan natin, lumens per watts. So, well, sa atin ngayon, sa ating mga energy practitioner,
kailangan na tinitignan nyo rito 100 above. So pag 100 above, medyo energy efficient na yan. But meron na lumalabas ngayon na 220 lumens per watt. So for a top performance LED. So kaya yung pag 50 to 99, yun yung low performance LED. Ito rin yung nagiging problema nung nagre-retrofit. Kasi nga, nakatingin lang sa watts, for example, high bay. Yan, nangyayari palagi yan sa high bay, saka sa mga low bay. Nag-retrofit ng LED. Hindi tinignan kung ilan lumens. So dapat, magre-retrofit kayo kung anong lumens nung papalitan nyo, yun din yung kukunin nyo. Hindi kayo basta-basta magde-decide. Dating 400 watts, gagawin kong 80 watts. Yun yung usual, di ba? Pero yung lumens naman niya, ang baba-baba. So, mako-cope up nyo yun pag tinignan nyo yung efficacy. Ang problema ngayon, hindi lahat ng ilaw, pag binili nyo, mababasa nyo sa kahon yung lumens niya. So, kaya ito yung mga other items na dinidiscuss namin sa DOE na dapat full specification pag tinignan nyo. Or, masa-search nyo sa website. For example, Philips. Pag binuksan nyo yung Philips, makikita nyo talaga yung specification nila. Kaya, again, at least 100 lumens per watts. Yan. Yun yung pinag-uusapan natin, luminous efficacy. It's a measurement of how effectively a light source produces visible light. It is the ratio of the light output or luminous flux to the electric power consumed by the light source. So, lumens per watt. So, hindi lang watts. It optimizes not only the light source. Optimize not only the light source. Pag nagpalit kayo, kailangan i-consider nyo rin yung fixture. It matters where the light goes. Mamaya, explain ko yan. Ano ibig sabihin yan? So, ang bawat bumbilya, kahit pare-pare, for example, light of 1 watt LED, nagde-depend yung liwanag niya, yung effectiveness ng light source mo sa lumens niya. So, pwedeng 1 watt na sobrang liwanag, pwedeng 1 watt na sobrang labo. So, kaya hindi kasi meron nagsasabi, hindi kasi ganito lang yung brand niya, kaya ang labo. Hindi. Kasi po, kaya mura yan, di ba? Kasi po, mas mahina yung visible light na ine-emit niya. Higher luminous efficacy often indicates superior performance. It doesn't necessarily mean that LED is the best fit for all application. So marami pang consideration. Discuss natin mamaya. Okay? Continuing on, luminous efficiency alone is not sufficient in energy efficiency. It is critical to know how the light output is transmitted to the required area or the illuminance. Illuminance is contingent on the design of the lighting fixture and the visible angle of the light source. So, may visible angle po rin na tinitignan. Kaya po, for example, sa inspection, sa mga showroom, yung angle po ng source at ng titingin, dapat kino-consider nyo. Kasi baka dagdag kayo ng dagdag ng ilaw or nagbaba kayo ng luminous efficacy, ang pangit, 'di ba? Nakatingin kayo directly, pero yung viewing angle naman na supposed to be bababa naman. So may problema rin tayo. Tama ka, pag sinukat mo, okay yung illumination, pero yung viewing angle mo dahil sablay, mali rin yung tingin mo. So in the end, sasabihin sa inyo, dagdagan mo nga ilaw niyan. So nagdagdag ka na naman ng energy consumption. Okay? So, the same light source can create different levels of illuminance when placed in different fixtures. Kaya mahalaga ang fixture. Identical power consumption can yield various illumination results from insufficient or uneven illumination to optimal lighting or even overly bright spots in certain areas. So, ito, for example, may ilaw ka sa kalye. So, pwedeng identical yung power consumption mo because of luminous efficacy, minsan too high, minsan insufficient naman. So kaya kailangan binabalanse natin yun. Okay? Consider also the useful light output. Ito yung kaninang binanggit ko, yung ingat sa retrofit. Represent the quality of light from a source that contributes effectively to the illumination of a specific area. Yan. Dito buwabagsak ngayon yung non-directional lamps and the useful unidirectional lamps.
the omnidirectional and the unidirectional. So, kaya po may problema yung, 'di ba? Yung retrofit natin dahil 120 degrees lang ang light source ng LED usually, wala po sa likod 'yan, 'di ba? Kaya po 120 degrees lang, wala nang silbi yung reflector mo. Now, kung gagamitin mo naman 'to sa ito ang maganda application naman ito sa street lighting. Kasi before, ang ginagamit natin sa street lighting, non-directional lamps. Di ba? So ngayon, dahil LED na, sa baba na lang yung emission niya. Kasi sa street lighting, hindi naman natin kailangan paliwanagan yung ibabaw. Di ba? Yung mismong kalye lang. So kaya ang energy efficiency ng lighting pagdating sa street lamp application ay napakaganda ng yield. Okay? So efficiently directed light not only optimize energy usage but also improves the overall quality of illumination, reducing glare and unwanted shadows. So, yun din yung kagandahan pag unidirectional lang or 120 degrees yung scope niya. Okay? So, yan yung sa luminous efficacy. So, hindi pa natatapos diyan. Kanina sabi lang natin watts. Ngayon, napag-aralan natin luminous efficacy. Kailangan i-consider natin yung CRI. Ito, palagi natin nakikita to sa specification pero walang pumapansin. Okay? So, sorry. CRI is a measurement of how accurately a light source can reproduce colors compared to natural light. So, ito, hindi nagpapaliwanag. So, ginagawa niyang vibrant yung color. Ang scale nito, 0 to 100. Makikita niyo to, CRI 85, CRI 90. It's a requirement on precise color discrimination. It affects how objects appear under light. So ano ba yung nangyayari pag mali ang CRI natin? So minsan, pag mali ang CRI natin, sobrang baba na CRI natin, yung pula nagiging pink. At minsan nga, nagiging medyo orange pa yan o yellow pag sobrang baba talaga. So, saan natin pwedeng i-apply to? So, sa mga showroom, sa mga inspection, sa production line natin, 'di ba? Sa mga tindahan ng, for example, tindahan ka ng damit na iba-iba kulay, 'di ba? So, ito yung kailangan natin i-consider. So, fewer lumens with same brightness in terms of color perception. Ito, ang effect nito, fewer lumens with the same brightness in terms of color perception. So, bigyan ko kayo ng example. For example, lobby or showroom, meron kang artwork, di ba? So, sometimes meron ako nabibisita na sangkatutak yung ilaw. Pero hindi nyo minsan napapansin na parang may mali, di ba? Pag tinignan yung artwork, hindi siya nakakawaw, di ba? Kasi ginawa doon, nilagyan ng ilaw para mag-pop up. Pero ang problema pala, CRI lang. So kung tama yung CRI niya, maybe 85 above, yun yung po yung standard natin. The higher, 85 to 100, the higher the better. Minsan, gumamit na siya ng, for example, 200 watts para dun sa artwork. Pero ang kailangan lang pala, 100 watts with the correct CRI. So, 50% kagad ang savings nyo. So, meron pa ako isang istorya sa inyo. This is a case study sa Amerika. May dalawang store ng tindahan ng t-shirt. Actually, mga t-shirt, different color t-shirts. So, nagtataka sila, bakit yung isang tindahan hindi kumikita? Yung isa kumikita. And nung sin-study nila, ang problema nila is CRI. Kasi nga, dahil mababa yung CRI na ginamit nila kasi ginawa nilang warm, sabi nila kasi nga, 'di ba? Iba yung CCT yung warmness at saka yung coolness. Ginawa nilang warm kasi nga komportable, 'di ba? Yun yung ginagamit natin sa mga comfortable areas para ma-affect yung mood. Pero yung CRI sobrang baba. Kaya yung design ng damit nila hindi nagpa-pop up. Kaya ang baba ng turnout ng sales nila. Ngayon, nung binago nila yung design, tinaasa nila yung CRI, kinorek nila yung lighting, bumaba yung consumption nila, tumaas pa yung sales nila. So, CRI is very important consideration when you are dealing with energy efficiency activities. Okay. Next,
makikita rin natin sa specification is the CCT, Correlated Color Temperature. It defines the perceived color appearance of light emitted by the source. So, malaki kaiba nito sa CRI. It is measured in Kelvin. Ito yung K na nakikita natin. Pwede siyang warm, pwede siyang cool. It affects the mood of the room. So, wala na pong ibang purpose to kundi maapektuhan yung mood ng room. So, ito po yung sample. Pag warm kayo, nagiging medyo yellow, dapat to, ito yung mga intimate, personal, na calming, di ba? So, for example, living room, family rooms, hospitality, na kailangan yung makalma. So, pag daylight, ito yung commercial industrial institution, di ba, garage, kailangan ng daylight, kailangan maging alert, kailangan maging vibrant, di ba, precise, clean, and efficient. Kaya po, pag kayo po magde-design, especially mga classroom, seminar room, conference room, huwag niyo po lalagyan ng warm lights. Kasi po, aantukin ang mga participants. Kaya po dapat, pag kailangan yung matuto, dapat daylight. So ano nga yan po ang problema? Ano ang connection nito sa energy efficiency? Kasi nga, dahil hinahabol natin yung mood, di ba? Sometimes, kasi yung warm light, bumababa, dahil hinahabol mo yung mood, ang perception natin talaga, malamlam, madilim. Ang perception natin madilim. Kaya ngayon, merong requirement minsan, nire-require, pagpasok, ayaw ng mood na madilim. Ginagawa, warm light pa rin, dinadagdagan ng todo, nag-a-add ng lighting fixture, nag-a-add ng lamps, tumataas ang energy consumption, lumiwanag siya, pero warm pa rin. Di ba? So, babalansehin natin. So, dapat alam natin to, yung connection ng CCT sa ating design. And it has no correlation with CRI. The color, perceived color, ang pinag-usapan dito, wala siyang connection sa CRI, which nilalabas naman niya yung color ng object. Okay? So, that's for fixture and luminaire selection. Another consideration is the lighting power density. Lighting power density, napakasimple. Ito lang yung watts per square meter. LPD, pag kinakalculate nyo to, it will encourage the use of energy efficient system. Kasi dito nyo masusukat kung yung total design nyo ba is efficient. Diba? Kukunin nyo yung area ng dinesign nyo, divide nyo sa total wattage pala rather ng lahat ng lighting fixture nyo, divide nyo sa square meter. Dito nyo makikita yon. So it reduces the light load of the building and the surrounding. Sa ating guidelines, makikita nyo po itong table na to, maximum LPD. For example, office, kailangan, pag dinivide nyo yung power sa square meter, 6.9 or lower. Ito po yung requirement. And nandito rin po lahat ng building area type. However, pag outdoor po, may base allowance yan, 200 watts. So, 200 watts, i-add nyo po yung product ng square meter times the load factor. Ito mga 1.1, 0.4 for landscape, entry doors 4.6. Ibig sabihin, pag LPD po ng exterior will not be less than 200 watts kasi i-add nyo yung base allowance dito. So dito natin susukatin yung LPD. Now, itong LPD ay ire-require na. Di ba sabi kanina, i-require na ng LGU sa building permitting issuance. Ito, ang LPD calculation, isa to sa mga ire-require sa design pag kayo ay nagpasa ng plano, pag kayo ay kukuha ng building permits. Okay? Yan po yung requirement for lighting power density. Another consideration is control. Ito po yung nanedegdect ng lahat. Pag sinabing lighting control sa energy efficiency, it should be automatically turn off or dim when not necessary. Automatic po. So, hindi po kasama dito yung manual switching. It reduces the possibility for lights to be left on when the room is unoccupied. Ito na naman yung purpose nun, para hindi masayang. It should take advantage the natural lighting and should be practicably located. So, practicably, dapat, for example, pumunta akong Japan, nag-CR ako. Pagpasok ko ng cubicle, merong occupancy sensor, mali yung sensor na ginamit. Mamaya explain ko.
Nasa loob ako ng cubicle, biglang nag-total darkness. So ito yung ibig sabihin ng practicably located. And meron tatlong types: timer controls, occupancy controls, and daylight controls. Timer controls, pwedeng time delay or actual timer control. Sa time delay, manually switch on and then automatically switch off after a set time. And it could be adjusted. Merong mechanical pa rin, less than 30 minutes, and electronic programmable. Pero I doubt kung makabili ka pa ng mechanical. And most appropriate for short periods of time. Yung actual timer naman is built-in clock function. Ito na yung mga from 2 p.m. to 4 p.m. Dito siya nakasara. And for night light controls and decorative. Ito yung magandang gamitin ngayon sa mga Christmas decoration. 'Di ba? I-on mo automatic ng alas 6 ng gabi, mag-off siya alas 10 ng gabi para for energy savings. Should always be fitted with manual override. So, pwede nyong ipatayin at bukas manually. Okay? Occupancy controls, switch lights on and off depends on movements or presence. And for areas in frequent use by staff and public, merong 4 na type: the high frequency ultrasonic sensor, the passive infrared sensors, the PIR na pinakasikat, microphonic sensors, and dual technology sensors. Isa-isayin natin. Yung high frequency ultrasonic sensors, nag-i-emit siya ng high frequency signal using Doppler effect. So parang sa submarine. So pagbangga niya, pagbalik, doon niya nakikita. Ini-interpret niya yung frequency change as motion in the space and can work around obstruction. So ito maganda pag may mga cubicles, katulad kanina sa mga CR and offices, and not very reliable because it is triggered by any movement. Kahit pusa, kahit ibon, pwede itong mag-trigger. PIR naman, it detects human body temperature. Ito palagi natin ginagamit. Detects temperature differences do sa area and do not always works well in very hot climates. Ito ngayon ang problema, nasa Pilipinas tayo. Actually, meron ako isang client dati, sabi niya, nagkakaproblema raw siya do sa sensor. Sa PIR niya, sa ilaw niya. Kasi ba naman, nilagay niya yung PIR sensor niya, yung occupancy sensor niya, sa warehouse na sobrang init. So imagine yung warehouse niya, halos nagta 35 degrees. Ang tao, 37 degrees. Di ba? So kung 35 degrees yun, umaangat din yun, almost nag-i-equal na. So hindi na na-detect yung difference. So usually, ang PIR, nilalagay yan sa mga air-conditioned room. And it requires a direct line of sight. So kung nakatago ka, pwedeng mamatay, katulad nung nangyari sa CR. Microphonic sensors utilizes microphone. It can learn to ignore background noise and do not rely on line of sight and useful for obstruction. Ito maganda rin to pag may mga cubicles, katulad itong nasa sample. Dual technology sensors, ito yung combination na ng mga technologies. It reduces the chance of pulse off and pulse on. Due to limitations, many controls use a combination of the 3 technologies, hindi lang dual. Okay? So, bigyan ko kayo ng sample. Kung nakikita nyo, kung malaki yung screen nyo. So, pag sinabing occupancy sensor design, ganito po yon. Pag no occupant, lights off. Pagpasok mo, di ba, automatic nga siya. So, occupant enters, lights on. So, occupant exit, magta-timing mo yan. So, saka siya mag-off. Ngayon, ang problema, paano kung daylight? Paano kung maliwanag? For example, this one, no? Even though light may be insufficient, iilaw pa rin siya ng iilaw. Kaya ang dapat na design dito, tinatawag na vacancy sensor. So pag nighttime, yung switch nyo manually on siya. So occupant enters, lights come on only when manual operation. So pag pumasok ka, hindi siya basta-basta bubukas. Pag nag-exit ka, ganun din, magka-countdown siya. So mamamatay siya. Ngayon, pag daytime, dahil nga manually on ka, so ang occupant na magde-decide, enough ba yung ilaw? Kailangan ko ba ng ilaw o hindi? So, pag exit mo, patay pa rin yung ilaw. So, all the time, hindi ka gumamit ng ilaw. So, ito yung mas energy efficient na lighting control. So, tandaan nyo yan, ha? Occupancy sensor control and vacancy sensor control. Sa daylight naman, kanina, sinare ko sa inyo yung mga zone. Sa daylight naman, kailangan mo consider kung anong switching. Step switching, step dimming, or continuous dimming. Step switching, relatively large change in illumination. And illumination
uniformity, may problema tayo dyan. For example, ang step switching, pag na-achieve mo na yung daylight na hinahanap mo, so automatic, buong zone na to, mamamatay. So, ang problema nito, comfort. Kasi makikita mo yung difference, di ba? Dahil may ilaw ka ng daylight plus ilaw nito, biglang mamamatay, mararamdaman mo pa rin yon. Step dimming naman, hindi siya automatically nag-off. Hindi rin siya nagta-turn on, nagta-turn off. Pero ang dimming niya, control siya, 25%, 50%, 75%. So, nagdi-dim siya. So, mararamdaman mo pa rin yung pagbabago. Ang pinakamaganda is continuous dimming. So, it depends on photosensor signal. Unnoticeable yung change in illumination. Kaya mas maganda siya. Okay? Ang key point lang dito, sa daylight control, 150% of designed lux mo dapat, more than yung daylight zone can be reduced by 65%. At yung source mo 150% ng design lux. For example, if 100 lux yung requirement mo, dapat yung daylight mo kaya magbigay ng 150 lux para magamit mo yung daylight ma-apply mo tong daylight controls. So meron din tayong open loop and closed loop. Pag open loop ang daylight controls, yung sensor mo tinitignan yung sunlight mo, yung daylight source mo. Doon lang siya nagde-depend. So pag kumulimlim, saka magre-react yung artificial lighting mo. For closed loop, ang tinitignan niya yung actual illumination sa loob. So kung ang actual requirement mo, for example, 300 lux, i-maintain niya yung 300 lux mo, lumiwanag man o dumilim sa labas. So kaya ito yung mas okay na design. Now, ito last na, smart lighting. Sabi nila, the most important innovation in lighting since the invention of the light bulb. Controllable remotely using wireless connection or smartphone. Set timers and schedules, controllable by voice command. Pwede mo rin gamitin sa security and safety. Pwede rin control ng switch, light bulb, or any plug or outlet. Yan. So, ang communication na sikat dito sa Pilipinas ngayon is the Wi-Fi, connected directly to Wi-Fi router, so you can control it remotely. Bluetooth, can create mesh network, can be directly controlled by BLE smartphone. Kaya lang, pag Bluetooth ang communication mo, kailangan mo ng Bluetooth hub. Tapos yung Bluetooth hub mo, ko-connect sa internet. Then, meron din mga protocol, Zigbee, Z-Wave, ito yung sikat sa atin. Meron Samsung, meron Philips, iba-ibang brand, merong sariling protocol. Can create a mesh network, cannot be controlled without the hub, parang Bluetooth. And kailangan yung lahat ng picture mo, Zigbee and Z-Wave din. So, kaya pag bibili ka, kailangan i-define mo. Yan. Ganito po yung smart control. Ito pong switch, pwedeng kontrolin yung lighting mo. Ang makagandaan dito ngayon, napakadali na mag-setup. For example, sa bahay natin, papalitan mo lang yung light switch. For example, wired, yung ilaw natin, katulad nitong nasa baba. Papalitan mo lang yung light switch, yung lighting switch mo. Makokontrol mo na to ng smart. So, pwedeng directly kung Wi-Fi yung protocol mo, pag marami ka naman Zigbee or Z-Wave, pwede kang may hub. So ngayon, ang kagandahan din sa mga smart switch na nabibili ngayon, pwede kang magdagdag ng ilaw kahit malayo sa sirkito mo. So ang papalitan mo lang yung bumbilya mo ng smart light or smart lamp. So pwede mo nang i-program yan na mag-control. So ang ganda ng smart system ngayon, wala nang limitation. Then pag may hub ka or pwede mong kontrolin from your phone, pwedeng by voice command, Google or Alexa, pwede ring sensor. 'Di ba? Yung sensor control na pinag-aralan natin kanina, occupancy control, pwedeng siyang mag-control para umilaw tong lamps mo. So, dito po sa bahay, smart switch na po ako, smart system na ako. Yung mga system ko, binili ko lang po sa Lazada. Ngayon, 12/12, mag-check na kayo. Yun lang, kailangan tignan nyo yung specification kung kailangan ng hub o hindi kailangan ng hub. So, kailangan nyo lang, ang una nyo lang gawin, palitan yung mga switch nyo ng smart switch. So, makokontrol nyo na lahat ng circuito na nakakonect doon. Communication, pwede rin yung IFTTT, if this and then that, ginagamit ko na ngayon to. For example, parating ako sa bahay, pag lumapit na ako sa bahay, bubukas na yung ilaw.
So pwede nyo kontrolin something like that. Smart lighting system works not only to lighting system. You can expand to control other devices. For example, yung mga blinds nyo, TV nyo, na infrared o yung may remote control, bibili lang kayo ng IR interface or hub. Pwede nyo na makontrol. Ako, kinokontrol ko yung TV ko, yung aircon ko, using this IR. So, kanina sabi ko, magagamit natin smart system for security. Pag wala ako sa bahay, sometimes paggabi, binubuksan ko yung TV ko para kunwari may tao sa bahay. So, something like that. Pwede nyo magamit. And pag malapit na ako, for example, 15 minutes away ako, pwede ko nang start yung aircon ko using this IR. Kung walang capability, meron tinatawag na finger bots or switch bot. So, mechanical to. Gumagalaw yung lever niyan para mag-turn on and turn off yung mga button nyo. Ididikit nyo yan sa appliances nyo. And meron ding smart plug. So, kung ibang appliances nyo, magbibili lang kayo ng smart plug, isaksak nyo dito. So, ito nga yung plug ang kukontrolin nyo for turning on, and turning off. So, yun po. And I hope marami kayong natutunan again ngayon for energy efficiency. Hindi lang po sa company nyo, magagamit nyo rin po itong mga considerations for energy efficiency on lighting system sa inyong mga bahay. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Perry. Let's proceed po sa Q&A. So may mga questions po tayo dito, sir, sa may chat box. Basahin ko lang po. Kanina, sir, may mga question na po eh. Ito po. From Jubel Gatchalian. How about sa conference or meeting room, combination of daylight and warm white? Okay. So, usually, pag ginagawa natin dyan, kasi di ba, dinidesign talaga natin yon. Ako, nagde-design ako ng ganun eh. May warm light at saka daylight. Pero para maging multi-purpose yung area. For example, yung conference room, gagamitin mong for dinner, pwede mong gamitin yung warm light. Di ba? So, for example, gagamitin mo naman siya for educational or training or seminar, pwede nyo gamitin yung daylight. So, kaya ginagawa yon. So, actually, yun yung purpose nun. Kaya lang hindi natin napapansin. Kala natin, merong specific design consideration yon sa area. Pero, kung hindi ganun yung purpose nyo, maglalagay ka ng daylight at saka warm light, actually, ano yun, sayang yun. Actually, sinasabi nga namin sa lighting design, misdesign yon. Kasi hindi supposed to be na naglalagay ng warm light at saka daylight. Unless, specific yung purpose, bakit mo nilagay yon. Either gusto mo may daylight lang talaga para ma-enhance yung mood, or warm light para maging comfortable naman yung area. So, ganun lang po yun. Next question, sir, from Nixon Angelo Gatchalian. Saan po makikita yung tables, watts per square meter? LPD na po ba yan, sir? Yung LPD na yan, makikita nyo doon sa guidelines. So, napinakita ko sa inyo. I-Google nyo. Yung buong guideline na yun, pwede nyo i-download PDF format sa Department of Energy website. So, nandun po lahat ng mga tables, pati po mga minimum requirements sa motor, sa transformer, high efficiency motors, high efficiency transformer, lahat po ng mga, pati po mechanical and mga air conditioning nandun po. So, yung presentation, bibigay ko po sa NLC. Sila lang po magdi-distribute sa inyo. Thank you, sir. May mga questions pa po ba tayo? If you, sir, mga participants, you can unmute if you have questions po. Pwede naman. Medyo iba natin yung tanong dito, sir. From Albert Velasco. Most of the street lights today are converted to LED type fixtures. This move made our highways, streets dark and no longer conforming to the standards.
This may be attributed to poor engineering design or no engineering calculation made at all. What are IIE and other organizations doing to address this problem? Thank you. Okay. Actually, walang say ang IIE doon eh. Pero dapat ito ang nagbabantay talaga LGU, 'di ba? Kasi basically street lighting is LGU. Then nasa kanila rin naman ang OBO. Ang problema kasi, actually it's also my observation. Kasi nga ang ginagawa nila, yung dating, 'di ba sinabi ko kanina, be careful with retrofit. Kasi nga ito yung isa sa mga retrofit na nagiging problema. Dahil nga hindi dinesign, hindi kinalculate yung illumination. Nilagay na lang, ni-retrofit na lang nila base dun sa dating pinaglagyan nung dating ilaw. So, kaya talaga nagkakaproblema. Another problem pa is maintenance, 'di ba? Kasi habang tumatagal din ang LED, minsan because of the battery, dahil battery lang talaga ang nagiging power niyan sa gabi. So minsan talaga hindi na niya naaabot yung optimum performance niya. So kaya yun din quality, well, in terms of quality ng mismong product. Pangatlo, maraming maraming street lamp na lumalabas ngayon na may occupancy sensor na nagdi-dim siya kasi nga nagsa-save siya ng energy. So minsan talaga pag tinignan mo na malayo ka at walang occupant o walang dumadaan, madilim yung kalye. So, well, that's another thing na additional sa energy efficiency. Pero minsan yun yung nagiging problema. At ang problema ngayon, lahat ng lighting ngayon balik sa puti. 'Di ba? Dati naka-yellow ang mga street lamp natin. Alam niyo ba kung bakit yellow? Para sa kulisap. Galit ang kulisap sa yellow. Kaya ngayon, mas marami ang gamo-gamo. Yun lang po yung observation natin ngayon. So, thank you. Thank you, sir. Next question, sir, from Joey Mark Gamayon. Tama ba, sir? Bali kung gagamit na ng smart switch, yung wire sa load side ng breaker, didiretso na ng smart lights. Kasi kung conventional, dadaan pa ng switch yung wire. Yeah. Actually, ang papalitan mo lang mismo yung switch. Wala ka ng problema kahit saan sirkito pa yan. For example, 3 gang ka, 3 sirkito ka, 3 breaker. Walang pakialam yon. Basta, sorry. Kailangan kasi nasa isang line source ka lang pala. Isang line source ka lang. So, kung isang line source ka lang, isang breaker, isang circuit, branch circuit na pinanggalingan, so papalitan mo lang mismo yung switch mo. Kasi yung switch na yon is the same as the manual switch. Ang kaibahan lang niya, pwede mo siyang kontrolin remotely. Yun lang yung kaibahan nun. Kaya yung wiring mo, kung ano yung wiring mo sa manual switch, ganun din yung wiring. Ito pala yung pag-iingatan nyo. Sorry. Marami kasi lumalabas ganito. Ang dami nagkakaproblema rito. Pag order nila, hindi nila kasi may lumalabas na line to neutral. So titignan nyo yon. Kailangan ang bibilin yung switch is line to line or no neutral nakalagay. Kasi maraming bibili naman na neutral. So tapos pumuputok lang. So hindi na nila masoli kasi pumutok na. So kailangan line to line. So yun, papalitan nyo lang yung switch nyo mismo. Next question, sir. From John Kenneth Recreo. Good afternoon po. May I ask po, most of the time, bakit po kay architect mostly manggagaling ang RCP for lighting design? Dapat po ba si electrical lagi ang magde-design or should suggest for review or redesign from electrical engineer? Yeah. Actually, ito meron akong katatapos lang na project, nakaaway ko arkitekto kasi pinapakialaman yung lighting design. So, tama ka diyan. Pero by law, 'di ba? Ang lighting design should be designed by electrical engineer. So, dapat mapaintindi natin sa kanila 'yon. So, ngayon, yung specification, ano yung gusto niya, anong fixture, downlight, recessed, pendant light, yun dapat yung sa kanya.
So, ang ginagawa ko diyan, actually siguro may mga 5 times na ako nagkaroon ng conflict with with architectural design. So, ang ginagawa ko diyan, kukunin ko yung design niya, i-recalculate ko. Tapos ibabalik ko sa kanya. Hindi pwede yan, masyado mababa illumination. So, kasi hindi naman nagko-calculate ng illumination ng arkitekto. Nilalagay nila kung saan yung pupwesto. So, kaya it's your responsibility kung nasa design space kayo na i-calculate at i-redesign yung binigay ng arkitekto. But basically, chances are 99.9% hindi nag-calculate ng illumination yon. Kaya sasablay yon, definitely. Okay, sir. Next Next. question, sir, from BP Marvic. Updated pa ba, sir, yung IIE manual for LED complaint lighting system design handbook? LED lead? Yes, sir. Ay, sorry hindi ako familiar doon, hindi ko masyadong ginagamit 'yun. Sige, sir. Next question tayo, Ah. sir, from Jenzil Turla. Tanong ko lang po sa design guideline ng owner, ang required lux levels sa bedrooms 200 to 300. Hindi po ba sobrang liwanag at madaming ilaw gagamitin? Actually, 200 is very low. Mababa na yung 200. So, kaya nga ang diskarte niyo na lang doon switching. So, para meron kayong way of control kung gusto niyo ibaba. Control lang gagamitin niyo. Pero basically 200 to 300 talaga ang bedroom. Kasi double purpose na ng bedroom. Unang-una, of course, for comfort, pag matutulog ka. And also, meron ka rin ginagawa sa bedroom, di ba? For example, nagme-makeup, kailangan mo ng illumination na maliwanag doon. Mag-aayos ng gamit, kailangan illumination mo ano. So, double purpose ang mga bedroom pag dinidesign. So, switching ang sagot doon. Next question, sir, from Jojo. Sir, LED lights ba ang harmful? LED lights ba walang harmful effects sa eyes, health natin? Wala bang ganong radiation yon? Anong association ba nag-approve nun? Actually, walang study na sinasabi may radiation ng LED. So, I don't think na may radiation siya. Okay, sir. Next question, sir, from Wally Olivia. DTI approved din po ba yung nabibiling smart switch sa online? Please advise brand. Yeah. Actually, hindi. Actually, hindi. Pero yung binili ko, DTI approved. So, medyo branded. Actually, nagsubok lang ako nung... if you want to try out, subukan nyo muna yung medyo mura para magamay mo lang. Ang ginawa ko, ganun ginawa ko. Tapos bumili ako ng branded para, of course, safety. Baka masunog eh. So, maraming hindi DTI approved. Okay, sir. Next question, sir, from Raza Larry. Sir, paano po sa cold storage room? Anong light po ba? System po. Definitely sa cold storage room, hindi applicable ang natural lighting. So, kailangan talaga yung fully insulated yung envelope mo. So, hindi siya mag-a-apply sa cold storage. Thank you. Okay, sir. Next question, sir, from Vincent Pierre. Sir, with regards to LED lights, saan po i-dispose kung na-reach na niya ang lifespan niya? May guidelines po ba doon? Wala pang guidelines. Isa yan sa mga... Actually, yan din yung problema namin sa solar panel. Paano i-dispose? But basically, wala pang guidelines. Parang, ang consideration niya kasi parang nagtatapong rin ng electronic board pag LED lamp. So, yun yung pag may nagtatanong for disposal, yun yung sinasabi, lalo na sa mga malalaking company, mga industrial company. So, iti-treat siyang circuit board pag sa disposal. Next question, sir, from John Kenneth Recreo. What is the recommended type of lighting fixtures that is near at sea level with high corrosive environments?
Oo, mahirap. Actually, marine, di ba? Meron ginagamit ng mga marine type. Usually, ganun. I'm not sure. Pero basically, pag Tariff na ba bilang isang CM or energy auditor? I think hindi magagawa yun eh. Depende pa rin dun sa nag-hire na designated establishment. Pero walang tariff for now. Sir, from Jojo. Sir, meron bang table o manual na makikita kung ano-anong lighting design o specification sa bawat room location ang gagamitin para hindi tayo umaasa na didiktahan na ng mga architect para makakasabay tayo? Yes, ang ginagamit natin yung IES Handbook. Illumination Engineer Society Handbook. So, meron nabibili sa National Bookstore niyan, meron din sa online. So, yun yung pinagbabasihan natin, IES Handbook. But for energy efficiency, eto, nasa guidelines natin. May makukuha doon. At naka-refer din yon sa IES. So, yung nasa guidelines natin. And again, our arkitekto, hindi nagkakalculate yun. So, never na mag-calculate ng illumination yun. Hindi nila pinag-aralan sa college yun. Okay, next question from Bauer Jello. Guidelines for using explosion-proof lightings. Is there any consideration when to use and how to apply? Yes, nasa PEC po natin. For explosion-proof lightings. Nandun pala, may provision po tayo sa PEC. Okay, so, wala na pong questions. Wala na po bang habol for questions? Okay, sir. Okay na po tayo. So, thank you so much, Engineer Perry, no? Let us award lang po yung Certificate of Appreciation po namin. And may I call Sir Jeff, nandiyan po ba kayo? Yes, dito ako. Ay. Yes. So to award po, Sir Jeff. Okay na po, Sir Jeff. Okay. Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Northern Laguna Chapter, City of Santa Rosa, City of Binyan, City of San Pedro, IIE Best Chapter Hall of Famer. Certificate of Appreciation is given by IIEE Northern Laguna Chapter in recognition to Engineer Perry Bellaflor, PEE, ACPE, CEM, for sharing his technical expertise on the topic entitled RA 11285 Update and Lighting Energy Efficient Design during the Thursday Delight webinar given this 12th of December 2024, e-signed by yours truly, Anthony Jefferson Atienza, REE Vice President for Technical Affairs of NLC, by Reginald M. Castillo, PE, President of NLC, by Delito V. Manalo, PE, our reverend proponent and co-host, and last but not the least, by e-signed by Esperanza A. Collado, REE MMEM, National Vice President for External Affairs, and our host. Engineer Perry, thank you very much sa pagpapaunlak sa amin, sir. Yes, anytime. Hindi ako humihindi sa NLC. So, thank you very much for listening. I hope magamit nyo to sa pagbalik nyo sa mga kanya-kanya nyong industry. Thank you very much. Thank you, Prosper. Thank you, Engineer Dan. Thank you. Thank you so much, Engineer Perry. May pahabol na question dito, sir. May company po ba na nagtitrain ng energy manager or energy auditor? Yung mura-mura. Naka-mute kayo, sir. Yes.
Hindi ko alam kung mura-mura, pero yung binigay ko kanina, yung pinasend ko ng mga RTIs. Nasa website din yun ng DOE. So, nandun yung mga... Pero nagre-range ang CEM, 15,000 to 20,000. Sa kapag-gastos nyo sa designated sa presidente nyo, sa may-ari ng kumpanya. Kasi sila may kailangan nito, hindi kayo. Sir Perry, may tanong lang. Yes, please. Go ahead. Mayroon kasing kopya nung Yan. yung Republic Act 11285. Aha. Mayroon bang bago ito? No. Hindi nababago po yan. Apa. Hindi, yung sabihin yung mga sinabi mong May mga... revision ba yun o IRR? Hindi po. Mga parang department circular lang po yun. Yung, Saan makita yun doon sa sa website po ng DOE. website din? makikita. Sige, thank you. Apo. Okay, sir. Thank you so much, Engineer Perry. Until next time po ulit na ma-invite po namin kayo dito sa Thursday Delight webinar. Oh, sure. Thank you po. To all participants, thank you so much. Thank you po sa mga nag-register. Ilan ba? 110? Opo, medyo Sama. madami po. And this is our last webinar for the year po. See you all next year. Yeah, Merry Christmas. Ito na bang last Merry Christmas. Yes, last stop for this year, Sir for Dominic. this year? Yes, po. yes. Sige. Sige po. Merry Christmas na lang pala. Bye-bye po. Yes, Merry Christmas po. Bye-bye. Thank you very Happy New much. Year. Thank you po. Thank you. Thank you po.